Hello po mga katambay, ay inyong katambay pong muli, si Katambay Manong po, dito po sa Tambayang Makabayan, komento ni Kamanong. Ito po, komentuhan po natin na ngayon mga katambay, ang nangyayari po sa Davao City, dito po sa kanilang mga kapulisan. Dahil ito po, meron po na naman mga kapulisan natin, 11 po ang natanggal po sa kanilang pwesto dito po sa Davao City. Ito po, painggan po natin dito sa balita ng UNTV at komentuhan po natin kung bakit po sila nasibak o natanggal o maililipat sa ibang posisyon po o ibang lalawigan sa ating bansa. Painggan po natin mga tambay at komentuhan po natin. 11 na station commanders at officers in charge ng Davao City Police Office ang tinanggal sa pwesto epektibo kahapon, July 8, 2024. Ayon kay Police Regional Office 11 spokesperson, Police Major Catherine De La Rey, ang ipinataw na relief ay batay na rin umano sa order ni Police Regional Office 11 Director, Police Brigadier General Nicolas Torre. Relief na police ay inassign na sa iba't ibang police provincial office sa Davao, habang ang iba naman ay sa PRO 11 headquarters. Pinalitan sila ng mga police officer mula sa mga police provincial office at regional headquarters na PRO 11. Itinalaga naman ngayon bilang bagong director ng DCPO si Colonel Lito Patay. Ayan po mga katambay, ang kaganapan po sa Davao City mga katambay na nakikita naman po natin ang nangyayari po sa mga balita po na napapanood po natin sa ating bansa. Katulad po na ito, wala po tayong nababalita ang problema po ng Davao, lalo po sa kanilang syudad, sa Davao City. Dahil nga po ang Davao City number 1 po. Number 1 po ang kanilang safety dito mga katambay. At wala pong pumuputok na malaking balita na nagkakaproblema po ang mga kapulisan natin dito mga katambay. Dahil wala naman po mga mabibigat na issue ang kapulisan natin sa Davao. Di po ba? Dahil lang kung meron po ito na mabibigat na issue sa Davao ang mga kapulisan, ito po ay siguradong puputok agad sa ating bansa. Lalo po ngayon ang ating mga sinasabing mga journalist, ating nasa mainstream media, talagang gustong-gusto nilang ibinabalita, lalo po ang mga Duterte. Alam naman natin ang Davao City ay mga Duterte po ang namamahala dito mga katambay. Dahil isa pong malaking issue po sa kanila ito. Kung lalong sangkot po ang mga kapulisan sa Davao City. Pero nakita po natin ang mga nangyayari kahit po noong mga nakaraang buwan. Talagang nakita po natin kung paano po lagyan at ipolitika di umano ang syudad ng Davao City dahil nga po sa pamumulitika sa mga Duterte, di ba? Dahil nung mga kailang buwan lang po o kailang mga ilang linggo, nilagyan po ng batalyon ng mga special force po ang Davao City, di po ba mga tambay? Na parang may giyera po rito. At hindi natin alam kung sino po ang tinutugis nito mga special force po ng kapulisan natin na sinasabing mga SAP o sinasabing kasama po ito. So, sinasabi di po ba na ito po yung mga special force po natin. Ilang batalyon po ang dinala po rito. Hindi po nagkakamali si Kamano, hindi po bababa sa 2 batalyon ang pinadala po sa Davao City para i-secure yata ang Davao City. Dahil po alam naman natin na ang Davao City magmula nung mga Duterte nanunungkulan naging mapayapa po ang syudad. Di po ba? Lalo po sa nakontrol nila ang mga terorista rito, ang mga NPA dito po sa syudad, di po ba? At lalo po ang droga na talagang nakontrol nila ang pagdami at ang pagpasok ng mga bulto-bulto dito po sa syudad. Dahil po sa sinasabing political will ng mga Duterte na ginagawa po nila sa kanilang panunungkulan, na talagang suportahan po ang kanilang mga kababayan, lalo-lalo po sa droga, di po ba? Na talagang napakadalas po natin naririnig din po na huwag po sa Davao niyong gawin at huwag kayong pumasok sa Davao, lalo kung ang droga lang ang inyong dadalin sa Davao City. Di po ba mga katambay? Pero po sa ngayon po, talagang napakadalas po na mapalitan
ang mga kapulisan po natin dito sa Davao. Nung mga nakaraan lang po, napalitan na rin po ang mga kapulisan natin, ang mga may katungkulan po rito. Mga hepe nila sa mga station nila. Ngayon naman po, ito na naman po, kasunod na naman po, 19 sa mga station commander po ng Davao City. 19 ang na-relieve o nailipat na mga pwesto, mga katambay, dito po sa sa Davao City. Ano po kaya ang malalim na malalim na sinasabing pamamaraan ng ating kapulisan, ng ating PNP General at ng sinasabing DILG Secretary at ng nasa Malacanang dito po sa sinisingle out di umano na probinsya na Davao City? Bakit po kaya, mga katambay, na napakadalas na talagang ang mga kapulisan po doon ay nagkakaproblema? Kaya po umisan kung magtatanong din po tayo, di po ba, lalo si Kamanong, napakahirap po palang gumawa ngayon ng tama at talagang maglingkod ng ayos at tama sa ating bayan, dahil baka magkaproblema tayo, lalo kung ang sasamahan mo o doon ka magtatrabaho sa probinsya na matino ang gobyerno, matino ang nanunungkulan, pero magkakaroon ng problema ka, lalo kung ang politika ay napakabigat na umiiral sa syudad na ito at sa ating bansa, na napakalalim ng politika po ngayon sa mga Duterte at sa sinasabing administrasyon di umano ngayon. Dahil kung pag-aaralan po natin, lalagyan ng logic, parang ayaw na po makabalik ng mga sinasabing nanunungkulan sa ating bansa ang pamilya Duterte, lalo po sa pinakamataas na posisyon sa ating bansa, mga katambay. Di po ba? Kaya nakikita po natin, ang laman lang po ng balita natin ngayon sa ating bansa, hindi nawawala ang issue sa mga Duterte. Di ba? Napakaraming issue yung sinasangkot sa mga Duterte, mga katambay. Nandiyan na ngayon ang sinasabi, kasama na ang Pogo. Di ba? At ang West Philippine Sea, di ba? EJK, ano pa, war on drugs, kasi yung war on drugs na yan. Tapos ngayon, may mga korupsyon pa raw di umano na pinag-aaralan at isasampa at sinampa na ng dating Senador Antonio Trillanes sa mga Duterte. Kaya po, pati Kongreso, nag-iimbestiga na rin sa mga Duterte. Kaya po ang problema ng bansa, Duterte lang po, mga tambay. Hindi po problema ng bansa, kahirapan at nagtataas ang bilihin sa administrasyon po natin ng bagong Pilipinas. Duterte lang po ang problema ng bansa, mga tambay, kasama ang Kibuloy na problema ng bansa. Hindi po problema ng bagong Pilipinas ang wala pong pumapasok na mamumuhunan sa ating bansa. Bagsak ang ekonomiya, bagsak ang piso, laganap ang droga na naman, laganap ang krimen, kasama na mga kidnap o ransom, mga turismo, mga terorista, NPA, kasama na, di umano. Ano pa? Ito pang sinasabing korupsyon, napakalalaking pera ang involved, lalo po sa ating gobyerno ngayon na talagang sobra-sobrang gumastos ng pera di umano. Hindi problema ng bansa yan, mga tambay, na talagang yung sinasabing mga travel ng Pangulo, wala po tayong nakikita o nakikitang aksyon o sinasabing magbibigay ng trabaho sa ating bansa at mamumuhunan. At hindi rin problema ng bansa ang sinasabing baka tayo magkaroon ng malaking giyera sa ating bansa. Hindi po problema ng bansa yan, mga katambay. Ang problema lang po, mga Duterte. Duterte lang po ang problema ng bansa, mga katambay. Kaya po napakatindi po ang nangyayari sa ating bansa. Imbis na ayusin mo ang ekonomiya ng bansa, ang inaayos mo, mga Duterte, mga katambay, na ang tao naman ay nakikita kung paano kayo magtrabaho. Tao po, tao, mga botante, nakikita po kung paano po kayo magtrabaho sa bagong Pilipinas. Dahil nung panahon po ng dating Pangulong Duterte, hindi po ganyan magtrabaho ang mga Duterte. Alam po ng mga tao po yan, ng mga Pilipino, ang trabaho ng Duterte, at alam din ng mga Pilipino ang trabaho po ngayon ng bagong Pilipinas, mga katambay. Kaya nakakalungkot po. Politika po ang nakikita ni Kamanong dito. Ang komento ni Kamanong, puro malalim na politika po ang nangyayari sa Davao City, mga katambay. Kayo po, ano po ang inyong nakikitang komento po rito? O pwede po nyong i-type po sa ating comment section, mga katambay. Malaya po tayong magkomento
at demokrasya po ang ating bansa. Muli po mga tambay, si Katambay Manong po. Nagpapasalamat po muli sa nakagusto po ng ating napakalit na channel, Tambayang Makabayan, komento ni Kamanong. Sa muli po mga tambay, paalam, ingatan nawa po. Bye-bye.